Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang palabas sa isang flashback kung saan ang isang batang nagngangalang Soo-hyun ay sinasanay upang maging isang napakahusay na assassin. Ngunit hindi niya matandaan ang mga bagay-bagay mula noon. Pagkatapos dumating si Pavel ang nag-aalaga sa kanya. Dahil palaging sinasaktan si Soo-hyun ng kanyang tunay na ama. Tinuturuan si Soo-hyun ng lahat ng uri ng mahihirap na kasanayan para maging isang top-notch assassin, at pinag-aaralan ang lahat ng mala-ninja na kasanayang ito. Si Soo-hyun ay naghahanap ng kung ano, at nakita niya ang larawan ng babae na dati niyang kaibigan. Dumating si Pavel at pinunit ang larawan dahil ayaw niyang malaman ng iba na buhay pa si Soo-hyun. Taon nang lumipas at naging binata na si Soo-hyun at magaling siya sa pagiging assassin. Ibinigay ni Pavel ang lumang larawan at inamin na dapat niyang papatayin si Soo-hyun para sa kanyang ama, ngunit pinili niyang tulungan si Soo-hyun. Nang maglaon nakakuha sila ng trabaho upang kunin ang isang masamang boss na Ruso na nagngangalang Kerimov. Ang problema lang ay nalaman ng anak ni Kerimov ang plano ni Pavel at hinabol siya at nahuli nila si Pavel at tinatrato siya ng masama. Ngunit nagawang ilabas ni Soo-hyun si Pavel. Umalis silang dalawa sa lugar at pinasabog ang lugar ni Kerimov. Ang anak ni Kerimov na tinutukoy bilang Kerimov Jr. ay nakaligtas sa pagsabog. Sina Soo-hyun at Pavel ay nakahanap ng lugar na mapagtataguan, at sinubukan ni Soo-hyun gamutin ang mga sugat ni Pavel na nagpahayag ng panghihinayang si Pavel sa paghubog kay Soo-hyun bilang isang assassin. Sinabi ni Pavel na mamuhay ng normal si Soo-hyun at maranasan ang pagmamahal na hindi niya makakalimutan. Sa kabila ng kawalan ng dugo, na nararamdaman ni Soo-hyun na labis na nalulungkot dahil si Pavel ay mahalagang pamilya niya. Pagkatapos ng libing, kinausap ni Soo-hyun ang isang lalaking nagngangalang Philip, na nakakaalam ng mga bagay. Sinasabi ni Philip kay Soo-hyun na si Kerimov Jr. ay gusto maghiganti sa kanya. At pinaghahanap na niya si Soo-hyun. Si Phillips ay may impormasyon tungkol sa pamilya ni Soo-hyun sa pamamagitan ng isang lumang larawan. Ngunit kailangan niyang gumawa ng ilang mga bagay para makuha ang impormasyong iyon. Si Soo-hyun ay nag-isip tungkol dito, ngunit pagkatapos sigurado siyang malalaman niya ang tungkol sa kanyang pamilya sa tamang paraan. 2 taon ang nakalipas, may isang lalaking nangangaso ng osa. Ngunit ang lalaking ito ay hinuli ni Soo-hyun, at pagkatapos ay nag-inject siya sa kanyang leeg. Lumabas na ang lalaking ito ay isang big boss ng isang kumpanya, ngunit siya rin ay mahilig sa masasamang gawain. Tulad ng droga, isang babaeng pulis na nagngangalang Hyunjin ang nakakuha ng trabaho upang alamin ang kaso ng pagpatay sa lalaki. Nakilala ni Hyunji si Soo-hyun sa hindi inaasahang pangyayari at nakahuli sila ng isang osa. Si Soo-hyun ay binigay kay Hyunji ang kanyang card kung sakaling gusto niyang bayaran niya ang kanyang mahal na scarf. Si Soo-hyun ay nagpapanggap bilang isang animal-loving vet para itago ang kanyang tunay na trabaho bilang isang hitman, at na nagtatayo ng isang tindahan sa isang lugar na inuupahan niya, at pinapatakbo ng isang babae na nagngangalang Minji. Samantala si Hyunjin ay nakikipagmarites sa kanyang partner tungkol sa namatay na mga ngaso ng osa. Sa tingin niya na isang bihasang tao ang gumawa nito na gumagamit ng ilang uri ng espesyal na gamot para kumitil. Tulad ng kung ano ang kanilang ginagamit upang pabagsakin ang mga hayop. Pinaghihinalaan niya na ang bagong kaso ay maaaring konektado sa isang pagpatay 9 na taon na ang nakakaraan. Kung saan nakita ng isang batang babae na nagngangalang Minji ang lahat. Sa gabi si Soo-hyun ay nakakuha ng bagong trabaho upang kunin ang isang taong nagngangalang Hyunjin. Sa kabilang banda si Hyunjin nang hindi sinasadya na bangga niya ang isang pusa habang nagmamaneho. Naalala niya ang isang vet na si Soo-hyun kaya nagmadali siya sa address na nasa card nito para iligtas ang pusa. Nagulat si Soo-hyun nang makita niya itong humihingi ng tulong sa kanya. Kaya napilitan siyang tumulong at gamutin ang isang pusa. Si Soo-hyun ay hindi humingi ng pera dahil tinulungan siya ni Hyunjin. Maya-maya nakita ni Hyunjin si Minji at napagdesisyonan niyang magrenta ng apartment doon. Ngayon ay magkapit-bahay na sila ni Minji, pero ayaw ni Minji kay Hyunjin. Sa tingin niya si Hyunjin at Soo-hyun ay in love sa isa't isa. Isang araw, si Minji ay nasa problema nang makita niya ang kanyang uncle, kasama ang ilang mga lalaki na ipinadala ng kanyang tiyuhin. Gusto nila siyang bumalik sa masamang negosyo ng kanyang pamilya. Dumating si Hyunjin at Soo-hyun upang iligtas si Minji. Pagkatapos nito nagtanong si Hyunjin kay Soo-hyun kung ano ang kaugnayan niya kay Minji na tila higit pa sa landlord at nangungupahan. Nalaman ni Hyunjin na ang tunay na pangalan ni Minji, at hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng sarili niyang pamilya na naiinggit sa kanyang kayamanan. Ang kanyang mga magulang ay nag-iwan sa kanya ng pera nang sila ay pumanaw.
Sa tingin ni Hyunjin pinoprotektahan ni Soo-hyun si Minji. Ngunit si Minji na nakarinig at nagalit siya dahil ayaw niya sa kanyang nakaraan na pinag-uusapan. Pinaalalahanan ni Soo-hyun siya na lahat ng tao ay may mga sikreto at masakit na bagay na gusto nila ng katahimikan. Hindi nagtagal ang ilang pulis ay inaalam ang isang kaso ng mga masasamang lalaki sa gusali. Si Hyunjin ay nagpanggap na technician upang putulin ang kanilang communication. Ang mga lalaking ito ay bahagi ng isang gang na pinamumunuan ni Kerimov Jr. na nasa Korea para hulin si Soo-hyun. Si Kerimov Jr. at ang kanyang kasamahan ay gustong patayin si Hyunjin dahil alam niyang gumagawa sila ng mga ilegal na bagay tulad ng pagkidnap at pagdedroga sa mga babae. Sa kabilang panig alam na ni Soo-hyun kung nasaan si Kerimov Jr. at gusto siyang ibagsak. Niligtas niya si Hyunjin nang muntik na siyang atakihin ni Kerimov Jr. Si Soo-hyun ay nilinlang ang mga gangster na habulin siya, upang mahabol ni Hyunjin si Kerimov Jr. Habang si Soo-hyun ay pinataob lahat ng mga gangster. Habang si Hyunjin ay nakaharap niya si Kerimov Jr. sa rooftop. Babarilan na sana siya ni Kerimov Jr. ngunit dumating si Soo-hyun at iniligtas siya. Si Kerimov Jr. ay tumakbo palayo na mabilis hinabol ni Soo-hyun, ngunit nagawa pa rin na makatakas ni Kerimov Jr. Pagkatapos si Hyunjin ay talagang curious sa taong nagligtas sa kanya mula sa kalaban. Nang ginagamot ni Soo-hyun si Hyunjin sa kanyang sugat, nakita niya si Kerimov Jr. na tila nakilala ang kanyang disguise. Nag-aalala si Soo-hyun sa kaligtasan ng mga malalapit sa kanya, kapag nalaman ni Kerimov Jr. ang kanyang sikreto. Kaya binigyan niya si Minji ng emergency whistle kung sakali. Nang maglaon nagpakita si Kerimov Jr. at umatake kay Minji, sa kabutihang palad si Soo-hyun ay nagmamadaling tumulong matapos marinig ang sipol ni Minji. Si Soo-hyun at Kerimov Jr. ay nagsimulang mag-away, nakakuha ng pagkakataon si Soo-hyun na malagyan ng tracker ang damit ni Kerimov Jr. Dahil sa pangyayari bumalik ang dating mga alaala ni Minji. Sinusubukang pakalmayan siya ni Soo-hyun. Pagkatapos ay sinusundan ni Soo-hyun ang kinaroroonan ni Kerimov Jr. kung saan siya nagtatago. Nag-away silang muli at sinubukan ni Kerimov Jr. na sisihin si Soo-hyun. Ngunit nabigo ang plano at binaril ni Soo-hyun si Kerimov Jr. Nang maglaon sinabi ni Philip kay Soo-hyun ng tungkol sa isang orphanage na konektado sa kanyang nakaraan. Nagmamadali si Soo-hyun na pumunta doon at naalala niya na binubuli siya sa orphanage. Naalala niya rin ang maliit na babae na kaibigan niya doon. Samantalang si Hyunjin ay pumunta sa orphanage para tingnan ang isang nawawalang bagay sa lugar. Sa orphanage din pala siya nakatira noon at siya ang batang babae na kaibigan ni Soo-hyun. At hinahanap din ni Hyunjin ang batang lalaki noon na ngayon ay si Soo-hyun. Ang orphanage ay parang isang masamang lugar na puno ng torture at hirap sa trabaho. Ngunit si Hyunjin ay nagpatuloy lalo na nang magkaroon ng matalik na kaibigan ng isang lalaki. Isang araw gusto ng kliyente ni Soo-hyun na tapusin niya si Hyunjin, sinabi ni Soo-hyun na ayaw niya. Ngunit binyantaan ng kliyente ang kanyang mga mahal sa buhay. Sinubukan ng kliyente na sabasaan si Hyunjin gamit ang isang kotse. Ngunit iniligtas siya ni Soo-hyun sa oras. Dahil nasa panganib ang kanyang mga mahal sa buhay si Soo-hyun ay gumawa ng mas maraming trabaho. Ngayon sinabihan siya na tapusin ang isang lalaki na pinangalanang Won-suk. Ang taong ito ay nagpatakbo ng isang orphanage. Si Hyunjin ay papunta rin sa kanya upang magtanong. Ngunit sa kanyang pagdating ay pinatamba na si Won-suk. Pagkatapos nakita niya ang isang lalaking kainahinala. Hinabol niya siya ngunit nahuli niya si Hyunjin at ipinuses, upang hindi niya malaman ang kanyang pagkakilanlan. Iniisip ni Soo-hyun na malapit lang ang kanyang kliyente na nanunood sa kanya, kaya sinimulan niyang tingnan ang kapaligiran. Nang gabing iyon na-curious si Soo-hyun tungkol sa pagkatao ni Hyunjin. Dahil gusto ng kliyente niya na mawala siya, at sinundan ni Soo-hyun ang kanyang ina sa kanyang tahanan. Ang bahay ay kapariho sa hawak niyang lumang larawan. Si Hyunjin ay kinupkup ng isang mayamang si Jae-hwan na konektado sa orphanage. Ang mga alaala ni Soo-hyun ay bumalik. Ang orphanage ay gumagawa ng hindi mabuting bagay. Dahil kung hindi sila maaampon, kukunin ang kanilang mga organ at ibibinta ito. Sinubukang tumakas ni Soo-hyun ngunit nahuli siya ni Jae-won. Kaya ipinadala niya si Soo-hyun kay Pavel upang tapusin. Ngunit hindi magawang tapusin ni Pavel at inalagaan na lang si Soo-hyun. Nalaman ni Soo-hyun na si Jae-hwan ang kanyang ama at ang babae sa larawan ay ang kanyang kapatid na babae na nawala at inampon ng kanyang ina si Hyunjin. Nais ni Jae-hwan na tapusin na si Hyunjin dahil ipinanganak siya sa artificial insemination. Alam ni Jae-hwan na buhay si Soo-hyun at nagpaplano ng isang bitag sa kanya. Si Jae-hwan ay may plano na gamitin ang kanyang assistant na si Ji-hae para mahuli si Soo-hyun. Humingi pa siya ng tulong isa pang lalaki na si Professor Ko, na nakakakuha ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na gamit ni Jae-hwan. Si Professor Ko ay nagtatrabaho sa bahay ampunan, tinuhan niya si Soo-hyun para malaman ang kanyang nakaraan.
Si Professor Ko ay gustong iligtas si Ji-hai, kaya pinapunta niya si Soo-hyun sa kinaroroonan niya. Ngunit nabalitaan ni Hyun-jin ang tungkol sa mga kalansay ng mga bata na natagpuan doon at pumunta siya doon. Nakita ni Hyun-ji ang sasakyan ni Soo-hyun kaya tinawagan niya ito. Ngunit biglang siyang inatake ng tauhan ni Jae-hwan. Narinig ni Soo-hyun ang pagsigaw ni Hyun-ji at nagmamadaling iligtas siya. Nang may nagtangkang saksakin si Soo-hyun agad na humarang si Hyun-jin at nasaksak siya. Tumawag ng pulis si Soo-hyun upang madala sa ospital si Hyun-jin. Nang alam niyang darating ang mga pulis, nagmamadaling tumakas si Jae-hwan at ang kanyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad naging okay ang kalagayan ni Hyun-jin. Habang si Soo-hyun nakatingin sa kanyang silid at nakita ang pangalan ni Professor Ko, siya ay isang fertility expert. Alam ni Soo-hyun ang mukha ng lalaki. Si Professor Ko nakatira sa malapit at nagbebenta ng mga halaman. Siya ay nag-espiya kay Soo-hyun sa pamamagitan ng tracker sa isang palayok ng halaman. Pinuntahan siya ni Soo-hyun at kinausap siya ni Professor Ko. Sinabi niya na si Jae-hwan ay ginagamit si Ji-hai upang mahuli siya. Nais ni Soo-hyun na tapusin si Professor Ko, ngunit dumating si Min-ji kaya nagbago ang isip niya. Sinabi ni Min-ji na alam niya na hitman si Soo-hyun. 9 years ago pinatay ni Pavel ang lolo niya at pinadala si Soo-hyun para patayin siya, pero hindi ginawa ni Soo-hyun. Nalaman ni Min-ji na may puso siya kahit hitman siya. Hindi niya sinabi kahit kanino ang sikreto niya at gustong manatili siyang ligtas. Habang si Hyun-jin ay nakamasid sa lugar ni Soo-hyun at nakahanap ng isang lihim na silid kasama ang lahat ng kanyang mga gamit bilang hitman. Ngunit ang malaking sorpresa ay isang papel na eroplano na may sulat na isinulat niya sa kanyang kaibigan sa bahay ampunan, at nalaman niya na si Soo-hyun ang kanyang kaibigan. Nagkita sila at ipinaliwanag ni Soo-hyun na tumambay siya sa bahay ampunan upang alalahanin ang mga bagay na nakalimutan niya dahil sa amnesia. Si Min-ji inatake ng mga tao ni Jae-hwan na gustong hanapin si Professor Ko. Nakita ito ni Soo-hyun sa kanyang kamera ng kotse at nagmamadaling iligtas siya. Si Min-ji ay nasa hospital at sinabi niya kay Hyun-jin na sobrang nag-aalala siya kay Soo-hyun, dahil palagi niyang itinataya ang buhay niya para protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Tapos may balita na natagpo ang patay si Ji-hai sa sasakyan. Iniisip ni Hyun-jin na may mali, dahil si Ji-hai ay nagtatrabaho sa kanyang ama, na ikinonekta ni Hyun-jin ang pagkamatay ni Ji-hai kay Professor Ko. Nalaman ni Philip na ang ospital ay konektado sa orphanage na nagsagawa ng mga organ transplant, lumabas na si Jae-hwan ang namamahala. At sinabi niya ito kay Soo-hyun na nagmamadaling pumunta. Nadiskubre ni Soo-hyun ang isang nakatagong lab na gumagawa ng mga eksperimento sa artificial insemination. Binyantaan niya si Jae-hwan para sa impormasyon tungkol sa mga bata mula sa insemination. Sinira ni Soo-hyun ang lab, at ang mga iligal na bagay ni Jae-hwan. Sinusubaybayan ni Soo-hyun ang mga bata sa pamamagitan ng pagsunod sa isa sa mga tao ni Jae-hwan. Pinatamba ni Soo-hyun ang lalaki at hiniling kay Hyun-jin na panatilihing ligtas ang mga bata. Gusto ni Soo-hyun na pigilan si Jae-hwan at ang kanyang mga tao mula sa pananakit sa higit pang mga bata. Kaya nagplano siya sa paghihiganti. Sinabihan niya si Hyun-jin na bantayan si Min-ji. Sinubukan ni Hyun-jin na pigilan siya tungkol sa paghihiganti ngunit handa na siya. Nangongolekta si Hyun-jin ng ebidensya at inaresto si Jae-hwan para sa pagpatay at human trafficking. Si Soo-hyun ay pumunta kay Professor Ko. Iminumungkahi na itomba niya si Jae-hwan, ngunit dumating ang pulis upang arestuhin si Professor Ko. Habang si Jae-hwan at ang kanyang mga tao ay pinakawalan sa istasyon ng pulisya. Tumawag si Soo-hyun kay Min-ji, na nagsasabi sa kanya na manatiling ligtas at maging independent dahil baka hindi na siya makabalik. Pumunta si Soo-hyun sa lugar ni Jae-hwan. Madaling tinalo ni Soo-hyun ang mga tao ni Jae-hwan. Ngunit sinubukan siyang barilin at dumating si Philip at nasaktan. Hinarap ni Soo-hyun si Jae-hwan, nagmamakaawa si Jae-hwan kay Soo-hyun. Nang dumating si Hyun-jin at ang mga pulis na tinutukan ng baril si Soo-hyun. Hindi sumuko si Soo-hyun at binaril si Jae-hwan. Ngunit kasabay nito ay binaril ng mga pulis si Soo-hyun at namatay siya. Umiyak si Hyun-jin dahil nawala sa kanya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nagtatapos ang palabas, habang si Hyun-jin at Min-ji ay nasa isang park, sinusubukan nilang pagalingin ang mga sakit matapos ang pagkamatay ni Soo-hyun. Si Hyun-jin malungkot na may hawak na papel na eroplanong binigay niya kay Soo-hyun noong bata pa siya. Salamat sa panonood kaibigan.